I was driving nang makaramdam ako ng gutom. Kaya nag-decide ako na mag-stop by sa nearest 7-Eleven na nakita ko. Pauwi na ako noon. And then fortunately, nakita ko yung tropa ko noong high school na si Allen. Grabe, sobrang laki ng pinagbago niya. Dati nga, binubuli ko lang yun eh. Pero ngayon, kutis artista na ang kumag. Onting kumustahan about sa karir namin. Siya nga pala, isa na akong licensed engineer at siya naman, nagtatrabaho sa isang advertising company. Hanggang sa kalagitnaan ng aming pagkukwentuhan, tinanong niya ako kung sasama daw ba ako. Wala akong idea kung saan pero sabi niya, may alumni homecoming daw next week. Lahat ng mga kabatch ko nung high school, pupunta doon. Sabi ko, medyo busy kasi ako sa work pero susubukan ko. At sakto naman noon, biglang may tumawag sa akin at kailangan ko daw bumalik sa office for approval sa isang project. I gave him my number para i-text niya na lang ako sa mga details. At kung sakali, bonding na din namin. Kasama pa ng iba naming mga tropa. Umalis na ako agad at dumiretso sa office. Pagka-uwi ko ng araw na yun, na-receive ko yung text ni Allen. Sa Villa Cristina daw gaganapin. Sa may Antipolo, which is way too far sa panggagalingan ko. But since it will be on a Sunday, I texted him back. At nag-confirm ako kasi rest day ko naman yun. So, to cut the story short, pumunta na nga ako sa alumni homecoming namin. Past 6 p.m. siguro yun. 4 p.m. ang call time. Pagkadating ko doon, nakita ko agad yung mga tropa ko. At bigla silang naghiyawan at binatukan ako. Pogi ko na kasi daw. Tapos, umupo na ako sa table nila. Inalok nila akong kumain kasi may walwalan daw mamaya. And then, around 9 p.m., pinatugtog nila yung isang kanta na hindi ko malilimutan. Kahit hindi mo alam. It's by December Avenue. And the only person na tumatatak sa isip ko kapag naririnig ko yung kantang yun is Sam. Sam was my ex. And it's been 6 years since we broke up. Yun nga lang, wala kaming matinong closure. Kasi sobrang gulo na ng relasyon namin. Nagkalayo din naman kami after nung graduation. And it was very painful. Pero eventually, naging okay din ako. Focus sa pag-aaral hanggang sa makapagtapos ng college. And now, trabaho naman. Marami din naman akong nakilala. But I never forget how different she is. Pagkatapos ng song, I saw a girl standing next to the table na katabi namin. Tumibok yung puso ko na sobrang bilis. Alam ko, kahit na nakatalikod siya, siya yun. She was wearing a blue loose shirt, white pants, and elegant black heels. Ramdam na ramdam ko, siya yun. Pupuntahan ko sana siya to catch things up, kaso biglang dumating si Allen. Nagpatulong bitbitin yung mga drinks na binili niya. And then, nung nagawa ko na yun, pagbalik ko sa table, nandoon pa nakaupo si Sam. Napahinto ako at parang nag-flashback lahat. Lahat ng saya, lahat ng pinagsamahan namin. Alam mo, yung kahit may pagsubok, pilit na kumakapit ka pa din sa isa't isa. Kaso, ganun pala talaga, no? Kahit gaano pa kasaya, kahit gaano nyo pa gustong lumaban,
darating. Darating at darating pa rin kayo sa punto na mapapagod kayo at hindi na magiging sapat na mahal nyo lang ang isa't isa para magstay pa. Nagulat na lang ako nang bigla akong tapikin ni Allen. Sabay sabing, "Oy, baka matunaw naman si Sam. Lapitan mo na kasi." Napangisi na lang ako at naglakas loob na akong lapitan siya. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Ang nasabi ko na lang sa sobrang hiya, "Kumusta ka na?" Nakita ko din na nagulat siya. Pero nabawi niya kaagad nung tumayo siya and ask kung ano daw uli yung sinabi ko. I think hindi kasi kami magkarinigan ng maayos kasi nagpapatugtog sila ng party song na sobrang lakas. Kaya naman, tinanong ko kung pwede ba kami mag-uusap kahit sa balcony lang. And I can say, mas lalo siyang gumanda. Ang ganda na ng tindig niya. Kuminis lalo. At mukhang sobrang saya na niya. We started our conversation with a glass of champagne. Inulit ko yung sinabi ko kanina na, "Kumusta ka na?" Sinabi niya sa akin na okay na daw siya ngayon. May sarili na daw siyang coffee shop. Tsaka currently, nagpapatayo siya ng sarili niyang bahay sa Makati. Alam mo, the way she speaks, I can really tell. Nagbago na nga siguro siya. Marami pa kami napag-usapan. At medyo napaparami na rin yung inom namin. Hanggang sa bigla niyang na-open up yung tungkol sa aming dalawa. She looked at me, teary-eyed, na para bang nagtatanong o hindi ko alam, parang may hinanakit. Our conversation got even more serious. Sinabi niya sa akin kung gaano siya kalungkot. Not only her eyes was crying in pain, but her heart that was tearing apart. Pati na rin yung akin. At nang tinanong niya ako, bakit ko raw siya nagawang iwan? Bakit daw ako nagpakita uli? Bakit daw siya sinukuan kung pwede naman kaming lumaban na magkasama? Wala akong nasabi. Para akong sinasaksak sa bawat tanong niya at bawat luhang pumapatak sa mga mata niya. After 6 years, hindi ko inakalang siya pa din pala yung gusto kong makasama. Narealize ko kung gaano ko siya kamahal. Naakala ko nawala na, pero natabunan lang pala. At ngayon alam ko na kung gaano pala kalalim. Masyado akong nadala sa sitwasyon. I can't do anything but to kiss her. Hinalikan ko siya. I grabbed her arm at doon na rin tumulo ang luha ko. Naramdaman ko yung pagmamahal at pagkasabik ko at the same time. She kissed me back. As if like she would never want to let me go. Kinabukasan, nagising ako. And I thought, panaginip lang ang lahat. Pero nakita ko ang isang napakagandang babae sa tabi ko at hinding-hindi ko na siya pakakawalan. And then after 2 years of being together again, nakatayo ako sa harapan ng maraming tao at pinagmamasdan siyang maglakad papalapit sa akin. Nagsimula ang tugtog. Kinakabahan ako. Habang tinitingnan ko siya, naiisip ko na yung mga magagandang plano ko para sa amin.
She's really beautiful. Very elegant. In that beautiful dress. Kinakabahan man ako, pero higit ba dun yung saya na nararamdaman ko ngayon? Na sa wakas, carry you over and fall in love with you every day. I know I will not always be what you want me to be. I might forget to listen or forget to share. I might not always agree. I might be stubborn and be wrong-headed. But I will always love you. I will always strive to be the woman you believe I can be. I, Kevin Castillo, promise to be your faithful husband. Promise to love you when the sun shines, when the rain falls, in sickness and in health. When you look at this rain, think of me. And remember that I love you always. We made our vows. And tightly holding hands. Ito na ata yung pinakamasayang araw ng buhay ko. Simula nung araw na yun, hindi naging mahirap sa amin na bumukod at magsimulang bumuo ng sarili naming pamilya. Sobrang saya namin. Halos every week we go out on a date. Like, it is always the first time. Lagi kami nagbibigay ng surprise gift sa isa't isa tuwing anniversary namin. Oo, kahit walang okasyon. Hindi ako gumigising na walang almusal na masarap. At hindi ako umuwi galing trabaho nang walang kiss at yakap na sasalubong sa akin. I am so happy and contented. I could have not wished for more except for one thing na matagal naming hinihiling. It's been 4 years since we got married. Pero hanggang ngayon wala pa rin kaming anak. We are financially stable at sobrang handa na kami. Minsan nga napapaisip ako, siguro, wag naman sana. Pero nung nagpa-check up naman kami parehas, sabi ng doctor, we are capable naman. Medyo hirap nga lang makabuo kasi mababa ang matres ni Sam. Pero hindi kami nawalan ng pag-asa. Minsan, nakakalima nga kami sa isang araw kasi sobrang desperado na kami. Pumunta na rin kami sa simbahan. Nagdasal na sa mga santo. Ultimo pagsayaw sa ubando hindi namin pinalampas. One time umuwi ako galing work. And it is the very first time na wala akong nadatnang hapunan. Wala ring sumalubong na halik sa akin. Hinanap ko si Sam sa buong bahay pero walang sumasagot. Inikot ko ang bawat sulok hanggang sa nakita ko siya sa banyo, nakasubsob sa inidoro. Sobrang nag-alala ako. Putlang-putla siya nung inangat ko siya. Tsaka pawis na pawis. Kinakausap ko siya pero bigla na lang siyang nawalan ng malay. Dinala ko agad siya sa pinakamalapit na klinik sa amin. Hindi ako mapakali. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya. Kasi masigla naman siya bago ako umalis. Maya-maya, lumabas na yung doktor na nag-check sa kanya. Tinanong kung kaano-ano ako ng pasyente. Kinabahan na ako. Nanginginig yung kamay ko kasi baka may nangyari na hindi maganda kay Sam. O kaya may sakit siya. Pero nakita kong ngumiti yung doktor. Tinapik niya ako. At halos magtatalon ako sa tuwa ng sinabi niya na congratulations sir. Your wife is 6 weeks pregnant. Napakabig sa dibdib ako doon. Pinaghampas ko yung upuan para akong bata. Nagsisigaw ako sa hall, tatay na ako sa wakas. Akala ko nga sa pelikula lang nangyayari yun eh. Napatingin na lang sa akin yung mga tao sa lobby. Tapos pumunta ako, tumakbo ako papunta kay Sam. Pagpasok ko, nakita ko siyang umiiyak habang nakangiti.
At doon naiyak na din ako, kaya naman niyakap ko siya ng sobrang higpit. Sabi niya, "Love, maraming salamat ha. Kasi hindi ka nawalan ng pag-asa kahit na hirap na hirap tayong makabuo. Eto na yung matagal natin pinagdarasal. Sa wakas, pamilya na talaga tayo." Hinalikan ko siya ng mariin sa labi. At sa sobrang excited ko, tinanong ko agad siya kung anong gusto niyang kainin. Naglilihi ba siya, mangga, ano, santol? Pero tinawanan niya lang ako. At hiniling niya na doon na lang muna daw ako sa tabi niya. Nakayakap siya sa akin noon nang biglang sumeryoso yung mukha niya. Sabi niya, nag-aalala daw siya kasi nga mababa yung matres niya. Na baka magkaroon ng komplikasyon o maging sobrang maselan yung pagbubuntis niya. Sabi ko sa kanya, huwag siyang masyadong mag-isip ng kung ano-ano. Kasi baka makasama yun sa baby namin. Pero sa pinakamalumanay niyang boses, hiniling niya sa akin na kung sakali daw na mangyayari yun, lagi ko daw iisipin kung ano yung mas makakabuti sa baby namin. Ginitian ko siya. Tapos sinawagan ko na yung parents namin para ibalita ang pinakamagandang balita sa araw na to. Halos wala pang 30 minutes, nandito na agad yung parents niya. At napakaraming prutas yung dala nila. Napuno yung buong kwarto ng saya, pagkasabik. Dahil sa wakas, mabibigyan na namin ng apo ang mga magulang namin. Lumipas ang mga buwan and constantly nagpapacheck up siya sa OB niya. Hanggang sa nalaman namin na baby boy pala yung panganay ko, mas lalo akong na-excite. At sa sobrang excited namin, namili na kami ng mga kakailanganin niya. Dede, diaper, 10 pair ng damit, kalombo para sa baby boy namin, crib. Hinanda na rin namin yung kwarto niya. Ilang mga laruan na nakasabit. And then, pininturahan ng color blue yung kwarto. Hindi na kami makapagantay na lumabas yung baby boy namin. Araw-araw kong kinakausap yun siya ng misis ko. "Baby, dalian mo lumaki. Labas ka na dyan. Gusto ka nang mayakap ni Daddy." Habang si Sam, nakangiti lang sa amin. At hinahaplos ang buko. At lalo pa akong ginanahan sa trabaho. Dumami yung clients ko. At kadalasan, ang tataas ng tip na binibigay nila sa akin. Pinag-leave ko muna si Sam sa trabaho para maalagaan yung mabuti yung sarili niya at yung baby namin habang wala ako. Huling punta namin sa doktor nung sinabi nilang magiging masela ng pagbubuntis niya. Medyo mahina daw kasi yung kapit ng bata. Kaya naman, lahat ng posibleng vitamins na makakatulong sa pagpapabuti ng health ng mag-ina ko, binili ko. Hanggang sa we got by. Kabuanan niya na. Magkahalong kaba, pagkasabik yung nararamdaman ko. Hindi ko maiwasang mag-alala kasi any moment from now, pwede na siyang manganak. Nakakatakot lang kasi baka wala ako sa tabi niya at mapaano siya. Pagka-uwi ko galing work, halik at yakap niya uli ang sumalubong sa akin. Nakakatanggal ng pagod. Kaso nga lang hindi na raw siya makapaghanda ng hapunan. Natawa ako kasi parang siyang bata habang nagsusorry. So, I assured her na naiintindihan ko at nagpresenta na akong magluto ng dinner namin. Pinagluto ko siya na paborito niyang sinigang na hipon. Niluluto ko pa nga lang, lumalapit na siya sa akin. Yumakap, patikim daw. Tinanong ko kung ano yung gusto niyang tikman. Ako o yung ulam? Hinampas niya lang ako, tapos niyaya ko na siyang kumain. Patapos na kami nung napakapit siya bigla sa tiyan niya. Nagulat ako tapos kinabahan na ako. At nasabi na lang niya na, "Love, manganganak na ata ko."
Kinuha ko agad yung susi ng kotse, binuhat ko siya papunta doon. Nanginginig ako habang ini-start yung sasakyan. Nahulog nga yung susi sa sobrang taranta ko eh. Pero sa wakas nag-start naman. Dinala ko siya sa ospital. Nilapitan namin agad yung mga nurse na nandoon. Tinawagan ko agad sila mama para puntahan kami. And then 20 minutes pa lang nung lumabas si Doc at kinausap ako. At gumuho yung mundo ko. At halos mapaluhod ako sa kinatatayuan ko dahil sa mga sinabi ng doktor. Nanginginig ako at naiiyak na sa sobrang pagtataka. Placental abruption daw ang nangyari. Naalis na daw ang placenta ng baby ko kaya kailangan na daw siyang mailabas agad bago pa siya maabusan ng oxygen or worse kumalat ang toxic sa loob ng siya ni Sam. At pwede daw yung maging dahilan ng pagkawala nila pareho. Hindi na ako makapag-isip ng maayos kasi habang tumatagal, mas maraming dugo na ang nawawala sa asawa ko. Ang bigat-bigat ng nararamdaman ko. Pinagmamadali nila akong mamili kung sino daw yung ililigtas kasi kung mas tatagal pa daw, baka parehas silang mamatay. Nakatitig ako sa misis ko habang umiiyak at nakikita ko siya walang malay at putlang-putla. Naalala ko yung hiling niya nung nagbubuntis pa lang siya na kung sakali daw na umabot kami sa ganitong sitwasyon, lagi kong iisipin yung kapakanan ng baby namin. Hindi ko maintindihan kung bakit sa amin pa nangyari to. Unti-unting nadudurog yung isip ko. Sino bang dapat kong iligtas? Kailangan ko ba talagang mamili? First baby namin yun eh. Asawa ko yun. Para bang tinatanong sa akin kung sino yung papatayin ko. Sino yung papatayin ko sa kanilang dalawa? Yung asawa ko, yung anak ko. Sobrang hirap. At sa buong buhay ko, ito na yata yung pinakamahirap na desisyong gagawin ko. Hindi ko kayang makitang lumaki ang anak ko na walang ina. Hindi ko rin naman kayang gumising sa umaga na wala sa tabi ko si Sam. Kaya kahit sobrang hirap, ang sinabi ko na lang, iligtas nila ang asawa ko. Naghintay ako ng 8 oras bago sabihin ng doktor na okay na si Sam at kailangan niya na lang magpahinga. Pero hindi talaga maiwasang tumulo ng luha ko nung sinabi ng doktor na they did everything to save our baby boy. Pero hindi na talaga kinaya nung bata. Pinunasan ko yung luha ko. Pumunta kay Sam. Kinumusta kung kumusta siya. Lagay niya. Ngumiti siya. Ngumiti siya sa akin. At excited na excited siya na makita yung baby namin. Kahit halata mo sa kanya na pagod siya. Tinanong niya ako, "Love, nasa na yung baby natin?" "Dali, gusto ko siyang mayakap. Pwede na ba siyang kunin na sa nurse kahit saglit? Gusto ko na makita yung anak ko, yung anak natin." Sobrang saya niya habang sinasabi yan. Napayuko na lang ako at pinipilit kong pigilin yung luha sa mga mata ko. Nanahimik ako. Hanggang sa sinabi niya, tinanong niya ako, "Bakit di ka makasagot? May problema ba? Okay ka lang ba? Nasaan na si baby?" At doon na hindi ko na kinaya. Niyakap ko siya ng sobrang higpit. At doon na ako humagulgol. At sinabing, wala na yung baby. Wala siyang imik. Natulala lang siya. Hanggang sa nagtanong na siya, "Anong nangyari? Anong ginawa mo sa baby ko? Dalhin mo na siya dito, ano ba?" Hindi ko alam kung anong gagawin ko para kumalma siya kahit konti kasi sobrang sakit din sa akin.
Buong araw siyang umiiyak, nagwawala. Hanggang sa makalabas ng ospital. Hindi niya pa rin ako kinikibo. Pinaliwanag ko sa kanya na nagkaroon ng komplikasyon. At wala akong choice kundi mamili ng isa sa kanila. Kinausap na rin siya ng doktor. Sorry ako ng sorry sa kanya. Pero tingin lang yung naibigay niya sa akin. Pinagpahinga ko muna siya kasi alam kong sobrang nasasaktan siya. At pagod na din yung utak niya kakaisip. Ipinagluto ko siya ng makakain pero nung dinalhan ko siya ng dinner sa kwarto namin, nakita ko siyang nakatingin lang sa bintana. Sabi ko, love, kain ka na po muna. Hindi maganda yung nagpapagutom. Kailangan mong bumawi ng lakas. Pero bigla niyang itinapon sa akin yung pagkain na dala ko. Mainit yung sabaw. Masakit sa balat. Pero mas masakit yung salitang narinig ko sa kanya. Lakas? Para saan pa? Pinatay mo yung anak ko. Hindi mo man lang inisip yung mararamdaman ko. Sana pinatay mo na lang din ako. Hindi na ako nakapagsalita nun. Gustong-gusto kong sabihin sa kanya kung gaano ako nahirapang magdesisyon. Alam yun ng Diyos. Masakit din naman sa akin na nawalan din ako ng anak. Hindi lang naman siya. Pero pinipilit kong maging matatag. Kaya lang, ako yung sinisisi niya eh. Nangako ako sa Diyos eh. Na kahit anong mangyari, kahit gaano kahirap, sasamahan ko siyang lumaban. Mag-iisang buwan na simula ng pangyayaring yun. Pero, lalo lang lumalamig yung pakikitungo niya sa akin bawat araw na lumipas. Niyaya ko siyang lumabas. Subukang gawin yung mga dati naming ginagawa. Pero lagi na lang niya akong tinataboy. At sinasabing mamatay na lang daw ako. At isa pa sa pinakamasakit na sinabi niya, mamamatay tao daw ako. Wala daw akong kwentang ama. Tiniis ko lahat ng sakit. Hanggang sa umabot ng 1 taon. Isang araw nag-early out ako. Bumili ako ng roses tsaka yung paborito niyang pizza. Gusto ko siyang i-surprise. Nagpagupit pa ako nun. Pag-uwi ko ng bahay, pagbukas ko ng pinto, meron akong narinig na kakaiba. Narinig ko yung asawa ko. Ito yung naririnig ko kapag nagme-make love kami. Kabadong-kabado ako, hindi ako mapakali. Papalapit ako ng papalapit sa kwarto namin. At palakas din ang palakas yung nadigdinig ko. Maigpit kong hinawakan yung doorknob. Pero hindi ko na tinuloy yung pagbukas. Nang marinig ko ang boses ng isang lalaki. Napaupo na lang ako sa harap ng kwarto namin. Nangihina yung tuhod ko. At ayokong maniwala sa mga narinig ko. Umiyak na lang ako kasi wala akong magawa. Kundi hintayin bumukas yung pinto. Kasi baka kung ano pa yung magawa ko. Lumabas silang dalawa. Yung lalaki. Nagsasara pa ng zipper niya. At nakita ko yung asawa ko nakabalot lang ng kumot. At nagulat na lang ako. I gathered my strength to stand. At buong lakas kong sinapak yung lalaki niya. Nagulat sila nang makita ako. Naghintay ako at maghihintay pa rin sana ako hanggang sa maging okay na kami uli.
Kaso ganito pa yung ginawa niya. Nag-empake ako. Hindi ko kaya. Ayoko siyang makita ng mga oras na yun kaya umuwi muna ako sa amin. Nag-isip ako ng mabuti. Na para bang mali yata ako ng pinagsisilbihang babae. Inisip ko muna lahat ng masasayang moments namin. Lahat ng mga pinagdaanan namin, pero bakit ganun mas nangingibabaw talaga yung sakit? Nangingibabaw yung pagod. Ubus na ako. Ginawa ko naman lahat. Pero kulang pa din. Buo na yung desisyon ko na makipaghiwalay sa kanya. Pagbalik ko. Hanggang sa kinabukasan, pagising ko, nakita ko siya. Kausap yung mga magulang ko umiiyak. Humihingi ng tawad. Lumapit siya sa akin noon tapos nagmamakaawa. Umuwi na daw ako at magsimula kami ulit. Hindi ko alam kung kaya ko pa. Hindi ko na alam kung ano pa yung mararamdaman ko. Isa pa bang chance? O isusuko ko na lang yung asawa ko?